Hey everybody! Welcome back sa ating channel. Nandito tayo para mag-review naman ng ating ay panibagong intercom mula sa Gear Elec. Ang helmet Bluetooth headphone intercom. Kung makikita natin, ito yung mga features nya. Patikim pa lang yan. 1.5 kilometers or 1,500 meters. IP67, pwede itong mabasa. At Bluetooth 5.1. Ang model niya ay GX8 intercom version. Sa likod, makulay yung in-order ko. Ito. Gray yung in-order ko. Natatandaan ko. Tsaka ito rin, may check. Accurate yan. Yan, ito yung mga features nyo. Connection devices, kasi nga Bluetooth 5.1 na siya. Stereo music, kasi left and right yung speaker nito, maganda yan. Multi-language voice play switch on, hindi ko pa natatry. Maganda dito. PBC noise cancellation. Ito nga nabanggit ko, 1.5 kilometers intercom range. Pasusubukan natin yan. Automatic call answering. May pipindutin ka lang dyan, special button. Sa taas, yan, maganda pala to 35 hours talk time. Playback, pre, pagka nagmu-music tayo, ito may music din rin, built-in. FM radio. Baterya, makunat-kunat na rin tong baterya na ito. Type C, yan ang mga kagandahan. Type C yung kanyang charging. Ganda, di ba? Packaging pa lang solid na. Makunat-kunat na. Siyempre, bubungad diyan sa iyo yung ating intercom headset na GX8 instruction manual, yung mga keys, FM radio, indicator light, headset jack, intercom, intercom key, multifunction key, power on and off, charging port, rotary key. Ito, iba itong mga ito. Kung binubuksan natin, ito ang alam ko dito, velcro to, para sa ating mga ear pockets. Tatlong bilog na malalaki. Ito, pakaramdam ko ginagamit to sa mic. At saka itong maliit na ito, pakaramdam ko ginagamit din to sa mic. Velcro siya. Siya yung soft na part ng velcro. Tapos ito, dalawang tornilyo. May kasama na rin pala tong Allen key. Bait naman sila at sinama nila ng Allen key. Ito. Charging cable type C. Mahaba na din to. Ayan, halos 1 metro. 1 metro na charging cable type C. Oh, ito yung mga speakers. Left at right. Hindi natin masabi kung anong left at right. Basta may left at right yan. Mahaba na din siguro to. Yan, maganda to. Kasi ang hiwalay niya dito agad. Pinakapuno nung pang sasaksak natin. Ito ba ay type C? Hindi type C to. Ano lang to, micro USB. Kasi ito, ano ba to? Saksakan. Ito, saksakan to ng mic. Guys, ito, saksakan to ng mic. Ito naman, left at right. Di ba natin masabi kung anong left at right. Kaya kailangan nating matesting muna siya. Tatry natin ng asan yung left at right niya. Okay. Sige natin to. Microphone. Boost neck microphone. Matigas. Pang mga half face to. Ito. May libre na rin pala tong isa. Tapos yung isa extra ulit. Nasaan ba yun? Tabi natin yan. Ito extra to. Mabugalante May extra. Ito. Sasaksak natin sa mic. Try nga natin. Yun. Solid. Yan, nakasaksak na siya sa mic. Ito yung boost neck natin na mic. Or hard na mic. Sunod. Ito yung soft natin na microphone. Okay, ito yung microphone mismo. Pero din yung pantusok niya katulad ng hard mic natin, guys. Ano? May libre din siyang ito extra na to. Ito naman, ba to? Uy, hindi ko matanggal. Tukutin natin. Yan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Itong clip to. Lalagyan clip. Ito, dito para dito rin yung isang alin na natin, Ayun, Talagang maganda. Binigyan na tayo dito. Extra ulit yung dalawa. Clip to sa mga helmet. Ayaw idikit yung intercom. Ito ay dinidikit. Velcro din to di ba? Velcro. Siyempre, huli ang ating mismong intercom. Ating intercom, mga buttons, quick view, power on and off siguro to. Ayan, baterya daw. Ibig sabihin charging port. Check natin. Oops, type C. Ito, dito naman i-connect yung ating audio and microphone. Ayan. Micro USB lang siya. Hindi siya pa type C. Ito yung siguro sabitan nito. May testing natin. Sa taas,
o mic, FM. Tapos ito ay rotary. Naiikot. Ang galing. Pag iniikot mo siya, humabalik siya para siyang may spring sa loob. May resistance siya. Maganda to. Siguro ito yung para sa volume eh. Down and up volume. Tapos play pause siguro to. Hindi siya napipindot pagilid. Pero magaling oh. Naiikot siya. Ginaganito lang. FM siguro isang pindot mapupunta sa FM. Yan, napipindot siya oh. Naiikot din. Galing. Sa pag-install siguro ganito yan. Yan. Slide mo lang siya. Yung click. Hintayin mo lang siya mag-click. Tapos nakaklamp na to sa helmet. Pag tatanggalin, yun, aangat mo lang pala. Yun pala siya tanggalin. Ito pala yung pinaka-lock niya ito. Aangat mo lang, tutulak mo pababa. Matigas lang kasi bago pa. Try natin yung kabila. Ayan, meron din siyang slot. Tanggalin natin ito para mas makita nyo pa. Slide ka lang. Yan, oops, nag-click. Lock na yun. Angat, tulak. Yun. Yung mga screws. Ito siya. Gear Elect GX8. Install natin ngayon. A few moments later. I-install naman natin ngayon sa ating half-face helmet. Tabi lang natin to. Nga, kwento ko. Parang nga to sa kapatid ko. Kasi nung isang beses na umalis kami ng kapatid ko, hindi siya nakakaparinig ng mga usapan namin nung sa kong kapatid. Bibigay ko to sa bunso kong kapatid kasi hindi niya kami naririnig ni Boss Tatong. Hindi ako naririnig ni Boss Nene. Kaya ito binili ko kasi mas mura to sa Shark Pro at pwede na rin naman sa 8 Riders. Ito ang mas pinili kong bilhin. Itong GX8 natin. Siyempre dito sa half face natin na to i-install. Pero bago ka bumili ng intercom, dapat siguraduhin mo muna na medyo may malaking part or lubog na part pwede kang pagdikitan. Tulad dito, pwede na siyang mag-count as speaker packet. Ilalagay natin tong speaker natin. Ididikit kasi natin yan. Sa iba kasing walang speaker packets, masakit sa tenga yan. Lalo kapag sinuot na. Kaya mas maganda kung may speaker packet talaga na dedicated yung helmet mo. Katulad dito sa helmet ng isa kong kapatid, kay Boss Tato. Malalaman mo kasi sa helmet kung may speaker packet siya, kung meron talagang dedicated na parang nakalubog. Kung makikita nyo dito naka-install yung speaker. Tapos dito naka-wire or meron silang allowance talaga na built-in para dito. Kung sa kabila naman natin titignan, meron siyang malalim na part at ito naman pwede ilagay yung wire. Yung mga ganitong helmet, makikita natin na pwede siyang installan or intercom ready siya. Pero may mga helmet naman na hindi pa intercom ready pero may malalim lang na part kaya pwede pa rin malagyan ng mga ganitong intercom. Ngayon, kailangan natin muna malaman yung left and right. Para malaman natin yun, kabit muna natin to at magpatugtog tayo. Sabi ko nga, one way lang to. Kaya, ibig sabihin, kailangan sa tama yung pagkoconnect natin. Ito lang yung way para makonect siya. Paharap lang yung wires natin. Unlike dun sa Shark Pro natin, pwede siya ng baliktaran. Pwede nating maobserbahan na pala sa wires kung alin yung left and right. Kaya pwede na natin siya install. Pwede tayong pumili ng ating microphone. Pero ang pipili nating microphone, yung hard gooseneck microphone. Kasi half face yung paglalagyan natin. May velcro na siya nakasama. I-connect na natin dito. Pili tayo ng mounting system natin. Pwede yung naka-velcro, naka-clamp. Siguro ang pipiliin ko itong naka-clamp. Ito. Tago na natin to. Nakuha tayo dito ng dalawang tornilyo. Panghigpit natin. Ito. Yan yung mga kailangan natin. Yan, niluwagan natin yung mounting ng ating helmet intercom. Yan, pinapakita natin yung ating helmet intercom. Tinetesting ko muna. Sinasakto ko muna sa tenga ko para sakto yung speaker na pagdidikitan natin. Tapos ang ginagawa natin dyan, in-install na natin yan paunti-unti. Inuna natin yung mounting ng ating helmet intercom. Yun nga napili ko yung clamp type, kaya yun ang in-install ko. Dito naman nakikita natin, ini-install natin ng paunti-unti yung ating mga speakers. Kasi ang mahirap dito, kahit sa helmet intercom na half face, minsan ang hirap tignan kung saan ilalagay yung ating mga speaker or mga velcro natin. Ngayon, ginagawa natin, nilalagyan na natin yung ating mga wires, pinapasok natin sa mga headliner kasi non-removable yung headliner nito. Kaya I suggest kung meron kayong mga helmet donut at pwedeng patungan na hindi gagalaw yung ating helmet, maganda yon. Dito, tinitesting ko rin na nilalagyan ko ng speaker or kinoconnect ko yung speaker natin sa ating Bluetooth sa ating cellphone para matry ko yung na pinapatugtog ko habang ini-install kasi mas maganda yon para nalalaman natin baka may naiipit tayo ng wires kasi minsan nangyayari dyan pag naipit yung wires mo hindi natutunog yung speaker mo left or right or both speakers
o kaya may na-damage na tayong wirings. Yun ang iniiwasan ko, kaya pinapatugtog ko siya habang ini-install. Ngayon, nakikita natin, nahirapan ako mag-install sa mic. Pero yung mic natin naman na yan, gooseneck naman yan, kaya pwedeng-pwede sa kahit saan ko ilagay, isiksik yan dyan sa gilid dyan mamaya. Kasi gooseneck nga naman siya. Ito, hinihigpitan na natin yung mga bagay-bagay. Ayan, nailagay ko na yung gooseneck ko. So, sa mga mga nag-i-install dyan, diskarte nyo na yan kung anong gagawin nyo sa pag-i-install nyo, kung saan kayo magiging komportable. Yan, tinetesting ko na. Sinusukat ko sa tenga ko, nagsasounds ako, nagsasalita ako. Meron akong parang balaklava or parang meron akong para hindi mamaho yung helmet. So, yun ang tinetesting natin. Adjust tayo dito ng mga speaker. Ayan, taas baba natin yan. So, diskarte nyo na yan. Ang maganda lang dyan, matesting nyo muna bago nyo i-fix talaga. Isakto nyo sa tenga nyo. Kasi mahirap minsan kapag malayo sa tenga, hindi nyo rin masyadong gaanong marinig yung sounds natin. So, ayan. Tapos na tayo. Kung may natutunan ka sa video na ito, nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and comment down below. Hanggang sa muli. Ride safe mga idol.